Bumagal pa ang pagkilos ng Bagyong Marce habang lumalapit sa Northern Luzon. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Santa Ana at Gonzaga, Cagayan. Para sa iba pang detalye sa update sa Bagyong Marce, narito ang OIC ng Weather Division ng Pag-asa na si Chris Perez. Magandang hapon at narito ang latest update natin hinggil nga sa bagyong si Marce. So makikita natin sa ating latest satellite image animation na bagamat nasa dagat pa yung tinatayang sentro ng bagyong si Marce, ay patuloy nga itong kumikilos palapit sa kalupaan ng Northern Luzon area. Makikita rin natin na yung makakapal na kaulapan nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Northern Luzon, particular na dito sa may bandang Batanes, Babuyan Group at mainland Cagayan. Kanina alas 4 ng hapon, ang sentro ng bagyong si Marce ay tinataya nating nasa laing 295 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ni Marce ang lakas ng hangin, umabot hanggang 150 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at yung pagbugso naman ay umabot hanggang 185 kilometers per hour. Mabagal na naging pagkilos dito pakanluran nitong nagdaang 6 na oras. So makikita natin pag medyo bumabagal, mas mapapadalas ang pagtama ng kaulapan sa ilang bahagi ng Northern Luzon area. So malaki ang posibilidad na mababad sa paulan yung ilang bahagi nga ng Northern Luzon. Mamaya ipapakita natin yung ating rainfall forecast within the next 2 to 3 days sa mga lugar na direktang maapektuhan ng bagyong si Marce. So makikita natin sa latest forecast track na halos hindi naman na bago kumpara sa mga previous forecast track na ipinalabas nga natin or nakapaloob sa ating mga tropical cyclone bulletin na pinalabas natin itong mga nagdaang araw. Makikita natin na posibleng itong sentro ng bagyong si Marce ay maglandfall dito sa may bandang Babuyan Island area or tumawid sa karagatan dito nga sa may bandang pagitan ng Babuyan Island at ng mainland Northern Luzon. Tapos kung mangyayari itong tumama dito sa northeastern part ng mainland Cagayan, posibleng yung sentro nito ay tumbukin ang ilang bahagi nga ng Northern Luzon, Apayao, Ilocos Norte, or kumilos sa mga karagatan na may kalapitan sa mga nabanggit nating lugar. Hanggang inaasahan natin yan hanggang Biyernes ng umaga. Samantala, yung lakas nito, inaasahan natin ngayong araw, bago ito tuloy ngang tumawid dito sa may bandang Babuyan Channel at posibleng lumabas ng ating Philippine Air Responsibility sa darating na Biyernes. So ulitin natin, dapat maging handa yung mga kababayan natin dito sa Cagayan, particular na sa may bandang Santa Ana, yung mga kababayan natin sa may bandang Babuyan Island, dito sa Apayao at Ilocos Norte, sa posibleng pagtawid or napakalapit na pagkilos ng tinatayang sentro ng bagyong si Marce. Samantala, lahat ng lugar na babanggitin natin na may warning signal ay dapat maging handa din po. Tamaan man kayo ng sentro or hindi, basta nasa loob ng periphery ng bagyo at may warning signal, dapat maging handa. Dito sa ating image, makikita natin itong bandang northeastern part. Nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dyan. Samantala yung dilaw na part naman, Tropical Cyclone Wind Signal number 2, dito nga sa may bandang Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, itong northern portion ng Kalinga, itong northern portion ng Abra, itong Ilocos Norte, itong northern portion ng Ilocos Sur, at ang lalawigan ng Apayao. So pag sinabi nating may warning signals number 3 and 2, maliit na lang yung lead time niyan or yung palugit bago natin actually maramdaman yung sama ng panahon. Pag signal number 3, nasa 18 hours na lamang ang palugit natin. Samantala, pag signal number 2 naman, nasa 24 hours pa yung palugit natin bago ma-actual na maramdaman. Pero yung ilang areas na may kalapitan na, dito nga sa malalakas na hangin, ay posibleng nakakaranas na ng masamang panahon. Samantala, warning signal number 1 naman dito sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Ito nga ay natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, sa natitirang bahagi ng Abra ng Kalinga, dito sa may bandang Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa northern portion ng Aurora. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1, hindi naman po agad-agad na makakaranas, Karaniwan may palugit pa tayo na 36 hours or less bago natin actual na maramdaman yung direktang epekto ng bagyo. So baka magtaka po sila, may warning signal number 1 sa lugar nila, sa mga nabanggit natin, pero generally at this moment, habang pinapanood niya ng live ay maganda at maayos pang panahon, maging handa po tayo dahil yun nga, 36 hours or less, magsisimula na ating maramdaman ang epekto ng bagyo habang patuloy nga lumalapit sa kalupaan ng ating bansa.
Ngayon, ano nga ba inaasahan natin? Nabanggit natin kanina yung lugar na may warning signals number 3 and 2. Masungit ang panahon, maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan. Pag sinabi po nating masungit ang panahon, maraming pag-ulan na pwedeng magdulot ng pagbaha, lalong-lalo sa mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit sa gilid ng mga ilog sapagkat pwedeng umapaw ang mga katubigan nito mula sa mga tubig pa na magmumula sa mga karatig lalawigan at ang dadalo yun ay yung ilog na malapit sa inyong lugar. Samantala, pagguho ng lupa naman sa mga lugar na malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo na yung mga previously naapektuhan ng bagyo, may posibilidad na medyo malambot pa or loose pa yung mga soil malapit nga sa paanan ng bundok at konting paulan lamang ay magdulot ng mga pagguho ng lupa. So, bukod pa dyan, yung malalakas na hangin, no? Yung malalakas na hangin sa lugar na may signals number 3 and 2, pwedeng makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim, makasira ng mga bahay, lalong-lalo na yung mga gawa sa mga light materials, at pwede rin po ito makapagpatumba ng poste ng kuryente. So ngayon pa lamang, hopefully nakapag-prepare na po sila, nakapag-stockpile na ng kanilang mga goods para critical kasi simula ngayong gabi hanggang sa darating na Biyernes, yung pagtawid ng bagyo. Para sa kasagsagan ng pagtawid nito ay as much as possible, nasa loob na po tayo ng bahay, handa na po tayo sa ating mga kagamitan, extra supplies, at maging safe tayo habang tumatawid o nananalasa yung epekto ng bagyo sa kanilang lugar. Bukod sa mga lugar na may warning signals, may mga occasional na pagbugso din ng hangin sa mga lugar outside the storm area. Nakararaming bahagi ng Cagayan ngayong araw, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Pangasinan.